6 years na tayo like mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6. 6-6 sa balitaan. 6-6 sa kwentuhan. 6-6 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio, 6-6 sa blessings. Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. A blessed day sa ating mga ka-Daylight. Ako po si Pastor Ronald Molmisa ng Generation 316 Ministries at Love pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw, alas 8 ng umaga sa Light TV channel at sa Facebook Live sa Light TV, God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din tayo mga kapatid sa DWZV 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Magandang umaga mga kapatid. Alam ko po tapos na ang Valentine's Day. Pero ang aking pong ibabahagi sa inyo ay may kinalaman sa ating mga relasyon, hindi lamang romantic, kundi maging sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang aking title para sa ating devotion for this morning is From Beast Mode to Best Mode. Let's read the Word of God. James chapter 1, 19 to 20. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Salamat Ama sa iyong patuloy na biyaya. Ang nais namin ng aming pag-aaralan, Panginoon, hindi lang maging impormasyon sa aming utak, hindi maging agents of transformation, maging sa aming puso, kaluluwa at mga emosyon. Be with us, Lord Holy Spirit, kayong bumago sa aming buhay sa bawat araw. Be glorified, our Lord Jesus Christ, this morning. This we pray in your name. Amen. Isa sa mga praktikal na apostol ng Panginoon ay si James, Santiago sa Tagalog. Bakit po? Kasi siya po'y napakalapit sa puso ng ating Panginoong Yesus. At meron siyang sinabi sa mga unang Kristiyano tungkol sa pag-aayos ng relasyon. Tandaan niyo po yung tatlo nating pag-uusapan. Sabi niya, be quick to listen, be slow to speak, and slow to become angry. So ano pong ibig sabihin nito? Pag sabing quick to listen, napakadali po kasi nating magsalita bago tayo makinig. At sabi ng Proverbs chapter 18:13, to answer before listening, that is folly and shame. Sinasabi ng Biblia na whenever we have communication sa ibang mga tao at maari may mga argumento tayo sa kanila, dapat lang tayong makinig muna. Proverbs chapter 18 verse 2, fools find no pleasure in understanding, but delight in airing their own opinions. Alam nyo, hindi maganda ang characterization o pagdidescribe ng Biblia sa mga hindi marunong makinig. Ang tawag sa kanila ay fools o hangal sa Tagalog. Sana po hindi po tayo ganito. So sa ating mga relasyon, paano ba tayo makikinig? I'll give you some tips po. Number 1, makinig po tayo with our ears sa pamamagitan ng ating mga tainga. Notice the words. Alam nyo, minsan may mga tao na nakakapagsalita ng mga iba't ibang mga words o pananalita bunga ng kanilang emosyon. So notice them. Saan ba nanggagaling yung mga salita na ito? Ito ba ay galing sa kanilang frustration? Galing pa sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay? So kasunod po nito, when we listen to the words, listen with our eyes. So notice the actions.
Minsan kasi, di ba, may sinasabi tayo, iba yung ating ginagawa. Ang tawag po dito sa communication, dapat may congruence, yung may kaugnayan o tugma yung ating sinasabi sa ating ginagawa. Kailangan nating malaman ito. Kasi una-una, nabubuo yung pagmamatsyag natin sa ugali ng tao kapag nagtutugma yung salita nila, pati yung kanilang ginagawa. Mapapansin nyo sa ating mga magulang minsan, sabi nating nagiging pasaway na magulang. Ang sinasabi minsan sa kanilang mga anak, sundin nyo ang aking sinasabi, hindi aking ginagawa. Mahirap po iyon. Kailangan maging mabuti po tayo. Halimbawa, dapat tugma yung ating sinasabi sa ating ginagawa. So, at paano po tayo makikinig? We listen with our ears, with our eyes, we also listen with our heart. Damdamin po natin yung emosyon, yung mga pinaparamdam sa atin ng ating kausap. Napakahalaga po nito. Kung bakit? Kasi sa kanilang mga emosyon, yun ang tunay nilang mensahe. At kapag naramdaman nyo yun, you can easily relate with their words, with their actions. Kasi kung kayo man ay nasa posisyon nila, palagay ko, yun din po ang inyong ilalabas na damdamin. At higit sa lahat, as Christians, we must listen with our spirit. Notice God's move in the life of the person talking to you. Alam nyo, may mga journey tayo sa Panginoon. Meron tayo mga paglalakbay bawat isa. Very unique po yan sa bawat isa. Kung tayo mapanalanginin, tutulad ng ating ginagawa, tayo nakikinig ng mga devotions, we do our devotions, we can easily discern people's motivations, we can easily discern o naririnig natin yung lahat ng kanilang mga nais iparating sa atin kapag the Holy Spirit would be with us in listening to them. So, tandaan nyo po yan. We listen with our ears, eyes, heart, and spirit. At tandaan nyo rin po ito. You must have undivided attention when you listen to people. Kaya sa mga may kausap, tanggal ang cellphone, tanggal lahat ng ginagawa. When we are attentive, nakafocus tayo dun sa ating pinapakinggan, nararamdaman nila, pinapahalagan natin yung kanilang mga sinasabi. So that's number 1. We must be quick to listen. Ang sabi pa ni James, is slow to speak. Dahan-dahan sa pagsasalita. Sabi ng Proverbs 13:13, those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Meron na ho bang punto ng buhay ninyo na nakapagseta kayo ng hindi nyo napag-isipan? Ayon sa neuroscience, kapag ho tayo punong-puno ng emosyon, may parte ng brain natin na nagsasara daw, hindi masyadong nag-ooperate. We call it the prefrontal cortex. Ayun po yung responsable para tayo ay makapag-isip ng tama. Kaya mapapansin nyo kapag bunga ng emosyon, minsan nakapagbitaw tayo ng salita, hindi na ho natin mababawi iyon. Kaya sabi ni James, slow to speak. At ang sabi rin ni Pablo sa mga taga-Epeso, Ephesians chapter 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Kaya importante po ito. Huwag niyo pong kalilimutan na bilang mga Kristiyano, yung ating mga pananalita dapat lamang nakakabuti sa marami. Sabi dito, no? Do not let any unwholesome. Pag sabing unwholesome, ito po yung mga nakakasakit, mga hindi maganda sa pandinig ng iba. Kaya importante, binabantayan po yung ating mga salita. Pero ang tanong, bakit hindi nakikipag-usap yung iba? Kahit nagsasalita ka. Diba? Alam nyo, isa sa mga natagpuan ko bilang counselor din, no? When I do couples counseling, is this truth. Kapag nawala ang emotional safety sa pakikipag-usap at relasyon, mahirap po makipag-usap talaga. When you say emotional safety, ito po yung kapag nakipag-usap ako sa inyo, wala akong takot na ako'y sasaktan mo, wala akong takot na ako ay i-invalidate mo, walang takot na ako ay hindi mo papansinin. Kaya ito pong aking suggestion, when you are slow to speak, you talk safely and calmly. Napakahalaga po noon, yung right volume, yung right attitude, right behavior when you talk. It would prevent you from attacking
the one you talk to. So beware yung mga hurtful words, mga kapatid. Sabi sa Proverbs 15:1, ito, napakasikat po nito. Tatandaan niyo po ito. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. At sa lahat ng mga, alam nyo na, minsan hindi na nakapagpigil sa kanilang pananalita, huwag nyo na pong asahan na kayo kakausapin. Kapag kayo po ay laging pasinghal, pasigaw, kalmahan nyo lang po. Kasi kailangan maramdaman ng kausap nyo that he or she is safe with you. At as a rule of the thumb, ito po ang isa pang sinabi sa Biblia ni Peter, 1 Peter 3:8-9. Finally, all of you, live in harmony with one another, be sympathetic, love as brothers, be compassionate and humble. Take note niyo po ito. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing. Because to this you were called so that you may inherit a blessing. So when you're slow to speak, you learn to bless, not to break. Tandaan niyo po yan, ha? Ang ating pananalita dapat nagiging blessing sa iba, hindi nakakasakit. At ang pinakahuli, sabi ni James, is slow to become angry. Alam niyo, lahat tayo nagagalit. Pero may tamang paraan paano magalit. According to psychology, we have 4 responses when we talk to people, no? And confronted by different issues. Tandaan niyo po itong mga pati. Hindi po ito yung kanta, no? Apathy, antipathy, sympathy, pati empathy. Ano po itong mga to? When you're confronted with issues with regard to your relationships, pwede kayong maging apathetic, apathy. Hindi niyo pinapansin. Kever, no? You're so indifferent. Number 2, pwede mo siyang kalabanin. Antipathy po tawag doon. You're against, you're opposed to the view or the views of the person you talk to. Pero ito po, nagsisimula ang pagkikiramdam sa sympathy. Sympathy means understanding what your partner perhaps o kaibigan mo, kausap mo, kung ano nararamdaman niya. You try to understand. Kaya mapapansin nyo, I sympathize with you. Ano po yung sabihin nun? Sila po ay inuunawa nyo, ba't sila nalulungkot, ba't sila nagkakaroon ng mga emosyon na pinapakita nila. And then the 4th, ito po yung pinaka-highest level and I hope ito po yung ating magawa, empathy. Na dadating tayo sa punto, we put ourselves into their shoes, naunawaan natin yung kanilang nararamdaman, naiintindihan natin yung kanilang pinagdadaanan. Kung sila umiiyak na rin tayo. Kasi nandun na tayo sa posisyon nila. So how do you become slow to becoming angry? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, sometimes we cannot do this because why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Hindi natin nagagawang mag-slow down sa pagiging magagalitin kasi nakikita lang natin yung perspective natin. Hindi natin nakikita yung perspective ng iba. At isa pang recipe para kay madaling magalit, you would like to control people. Alam nyo, ba't tayo nagagalit? Kasi may mga bagay minsan, hindi tayo makontrol. Kaya kapag hindi sumusunod sa gusto natin, ano nangyayari? Beast mode tayo. Pero sabi ng Biblia, Ephesians chapter 4, ito napakahalaga nito, do not be victimized by your anger. Huwag tayong pabiktima sa ating galit. It's okay to get angry, pero sabi sa Ephesians chapter 4, 26-27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Take note nyo po yung last sentence. Kapag galit po kayo, laging mayroong platform, laging mayroong pagkakataon ng kaaway para gumalaw sa buhay ninyo. Just a quick story. I have been exposed to deliverance ministry, lalo na sa mga kabataan. Whenever we have deliverance, yung mga nagpapalayas na mga demonyo sa mga kabataan, we also have this post-deliverance interview. At ako magsasabi po sa inyo, pag tinatanong ko sila, anong naganap before? Bakit inalihan ka o sinapian ng masamang spirito? Alam nyo, 95% ng lahat ng nabiktima ng kaaway, nagtanim ng galit.
Take this seriously mga kapatid. Kapag may galit sa pamilya, hindi makagalaw ang Diyos sa buhay ninyo. Bakit? Ang nagbe-bless, sabi nga nila, no, sa pamilya ninyo, hindi ang Diyos, kundi ang kaaway. So do not be victimized by your anger. At ang pinaka-importante ito, how would you become so slow to become angry? You practice forgiveness. Colossians chapter 3 verse 13, sabi dito, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Alam nyo, ang mahirap dito mga kapatid, ay kapag sa punto na tayo mataas yung ating emosyon, na nakalimutan natin na kaya pa natin magpatawad. Ang totoo niyan, mahirap po talaga magpatawad. Pero ako po magsasabi sa inyo, mas mahirap kung hindi kayo magpapatawad. Parang may nakadagan sa inyong damdamin na parang, saan ba nagagaling yung kabigatan ng buhay ko? Pero alam niyo po ang dahilan. Dahil dinadala niyo ang sama ng loob for quite some time. Balikan po natin yung Colossians chapter 3, no? Sabi dito, bear with each other. Kumbaga, kung may rough translation po ako nito, yung tiisin nyo ang isa't isa. Bakit po? Kasi lahat tayo may sari-sariling kahinaan. Pero yung pinakahuling sentence po, very crucial. Forgive as the Lord forgave you. Ano pong gustong sabihin sa atin ng Biblia? Mga kapatid, madaling magpatawad kung na-appreciate nyo na, naramdaman nyo na, kung paano kayo pinatawad ng Diyos. Maraming hirap na hirap magpatawad kasi hindi pa nila naranasan kung gaano kasarap ang patawarin ng Diyos. Kaya balikan po natin mga kapatid, yung unang punto na lumuhod tayo sa paanan ng krus, ano ang sinabi natin sa Panginoon at naramdaman natin, niyakap niya tayo at dinaman niya yung ating buong pagkatao at pinagaling niya tayo mula sa ating mga kasakitan. Always go back at the foot of the cross, mga kapatid. Dahil we cannot really forgive if we do not have the transforming power of Christ in our hearts. So balikan po natin, from beast mode to best mode. How do you do things? Listen cleverly. Okay, quick to listen. Speak controllably. Walang control po ang ating pagsasalita. Be slow to speak and then be slow to express your anger. Express your anger carefully. So again, I'm giving you the C words. Listen cleverly, speak controllably, and express your anger carefully. So mga kapatid, I hope nalaman po natin ang prinsipyo ng Biblia sa bagay na ito. At kung meron po kayong mga relasyon na hindi pa naayos, naniniwala po ako kayang ayusin ng Panginoon yan sa inyong buhay. Kung handa po kayo magpakumbaba at sabihin sa Panginoon, Lord, ayoko ng ganitong buhay. Lord, ayoko ng laging may kaaway. Tulungan mo ko, Panginoon. At magsisimula yan sa pagpapakumbaba at pagtanggap kay Kristo bilang Diyos, Hari, tagapagligtas at tagapagbago ng buhay. I would like to invite you mga kapatid. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Diyos at magpakumbaba. Let's pray. Tanggapin natin siya sa ating buhay. Salamat Ama sa iyong patuloy na biyaya. Lord, mahirap magpigil ng salita. Mahirap magpigil ng galit, Panginoon. Minsan nasasabi namin, tao lang kami. Pero hindi dapat magtapos doon, Panginoon. We want you to change us. Panginoon, narito kami lahat, nagpapakumbaba. At nais namin, Panginoon, baguhin mo ang lahat ng hindi maganda sa aming buhay. At ang aming dalangin, patuloy, Lord, na kami pangunahan mo sa lahat ng aming gagawin. Sa mga nakikinig na nais na magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon, simulan ninyo ang greatest adventure of your life. Pwede nyo sabihin ito bilang tanda na inyong pagsusuko ng buhay sa Diyos. Sabihin ninyo, Panginoong Jesus, ako'y nagpapakumbaba. Naamin ko sa aking sarili na ako'y isang makasalanan. Patawarin mo ko, Panginoon. Baguhin mo ko, Panginoon. At ayusin mo, Panginoon, ang aking buhay. At magmula ngayon, isinusuko ko ang buo kong pagkatao sa iyo. At tinatanggap kita
bilang Diyos, Hari, at Panginoon ng aking buhay. Ikaw ang munguna sa akin, banal na Espiritu. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang mananalangin para sa inyong kapatid. Just listen to this prayer and may you accept God's blessing in your life. Panginoon, narito sa aming kalagitnaan kayo at dalangin namin kayong patuloy na bumago sa aming buhay at patuloy na umayos sa paraan namin ng pagsasalita, pakikinig, at pagpipigil sa aming sarili. Bless the families, Lord, sa lahat na nakikinig. Bless their ministries so that we can be effective ministers unto you. Salamat, Ama, kayong patuloy na maluwalhati sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, from beast mode to best mode. Napakahalaga, no, na kayo ay laging nasa best mode, but you cannot be the best without Christ in your life. Muli, ako po si Pastor Ronald Molmisa ng Generation 316 Ministries at Lovestruck Movement na nagpapaalala na sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. Listen with our eyes. So notice the actions. You talk safely and calmly. Notice God's move in the life of the person talking to you. Tandaan niyo po yan, ha? Ang ating pananalita dapat nagiging blessing sa iba. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight. Dito lang sa Daylight Devotion. Six years na tayo like mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, 66. 66 sa balitaan. 66 sa kwentuhan. 66 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio, 66 sa blessings.